Alaminos, Binalonan, ilan lamang yan sa mga klase ng longganisa na pwede niyong tikman kapag bumisita kayo sa Pangasinan. Pero alam niyo ba na ang bayan ng Silingking hindi magpapahuli dahil meron din silang sariling version ng longganisa. Dito po kasi yung bagong katay po ang ginagamit namin ng longganisa po kaya masarap po siya. Bagong katay po siya. Tapos itong ginagamit namin na casing po ito po. Yung silip po na baboy kaya nakakain po siya. Tapos wala na po siyang ibang ingredients kundi bawang, paminta, asukal, ganyan po. Konting toyo. Yung sa pang-araw-araw namin po na pangkabuhayan po sa kundi dito lang po kami nakaano sa longganisa. Pinupuro po namin ang longganisa ng Sangkinti na pinakamasarap po dito sa amin matitikpan ang pinakamasarap na longganisa. Kanina nakita na natin kung paano ito gawin. So, it's time para tikman naman natin. Kuya, pabili po ako ng 1 kilo ng longganisa. Apo. Kanina, naipakita na ng Kintinians ang kanilang galing sa paggawa ng longganisa. So now, it is my turn to show off my skills sa kusina at iluto ang longganisa. Ayon sa mga Kintinians, hindi basta-basta ang pagluluto ng longganisa. It needs to be boiled hanggang sa lumabas ang sarili nitong mantika na siya ring dahilan ng pagkaluto nito. Finally, luto na ang ating Sangkintin longganisa and pwede na natin siyang tikman. What I like about this longganisa is yung perfect blend ng flavors. And yun, hindi siya masyadong salty, hindi masyadong sweet. Perfect balance. Tapos meron siyang hint ng garlic. So feeling ko magugustuhan to ng lahat once na matikman na lang.